punta po tayo sa earthquake-free province of Palawan. Makakasama po natin si Ginoong Mike Cohen. Mike, what's the update in the province of Palawan? Mainit po dito, Attorney Mark, right now. In fact, nakakaproblema ang ilan, hindi naman lahat, ang iilan mga PCOS machines dahil sa init. Ang nangyayari na yun, overheated yung, halimbawa, dito sa Pilot Elementary School sa Puerto Princesa City. Dahil sa sobrang init ng tanghaling tapat na yun, halos, medyo nag-overheat ang ilang PCOS machines. Ang ginagawa ng mga BEI ay tinatabi nila yung mga balota sa loob ng isang secure box, and they will run these daw when the machines cool off. Ina-assure yung mga botante ng COMELEC dito sa Puerto Princesa City, all votes will be counted, walang problema yan. Later on, they will resolve the problem of the overheating PCOS machines. There were a total of 5 incidents sa Puerto Princesa where ilang mga PCOS machines ay nagkaroon ng problema kaninang kaninang umaga, pag-open ng polls. Most of these have been resolved by this time. Ang kuryente, tuloy-tuloy naman. So far, sa awa ng Diyos, wala ka nararamdaman dito sa Puerto Princesa City. And tuloy-tuloy naman yung pagboto. There are no untoward incidents within the city of Puerto Princesa. Subalit malungkot na balita, doon sa may timog bahagi, halos dulo ng Palawan, malapit sa Malaysia, mga 200 kilometro mula sa akin, may dalawang napatay na supporters ng magkabilang panig na mayoral candidate sa bayan ng Batarasa, Palawan, which is at the very tip of Palawan. Both yung PNP provincial headquarters at gayon din yung Westcom nag-presscon kanina, they're looking at this as an isolated incident, and ito ay nagkairian, nakasalubong yung dalawang grupo ng magkabilang partido. Medyo mainit yung salita and nagkaputukan daw. So that was the so far the worst incident we've reported. There was also one incident reported by the daughter of a congressional candidate na naharang yung kanilang sasakyan sa may bayan ng Nara, Palawan. However, yung candidate and yung kanyang pamilya nakapagtago doon sa loob ng isang marine camp, and na-resolve naman yung issue. Hindi pa nakaklaro kung anong grupong humarang sa kanila, but this is being looked into also by yung authority dito sa Palawan. So far, that is yung pinaka-latest dito. Nakapagboto ang nag-iisang senatorial candidate dito sa Port City. And kanina, nakakatuwa kasi lahat ng media pumasok na, pati yung kanyang balota binabasa ng mga cameras habang sila sa loob ng polling place. So medyo that was the only strange incident na nangyari kanina. And of course, obviously, dahil hometown candidate ito si Edward Hagedorn, sa kanyang pagboto, medyo naging masaya kanina at more of a fiesta atmosphere dun sa kanyang precinct. Aside from that, so far we've had no additional reports. Binabatayan po din natin yung pinakamaliit na bayan sa Pilipinas. Ito yung bayan ng Kalayaan dito sa may Spratly Islands. Sa palagay ko, by now, if walang incident dun sa kanila, tapos na yung kanilang pagboto dahil kung di ako nagkakamali, mga 300 lang yung botante dun sa isla ng Kalayaan. Kasama po yan sa 1st District of Palawan. And we'll probably be able to give you the first complete results of one town doon sa Spratly if walang untoward incidents within the day. Yun yung